Good day everyone, I'm Mark Angelo. And I'm Jimel Ramos. Tristan D. I'm Canis Joseph. And we are the group Tactics. So, in a modern context, the Dark Forest from Canto 1 of Dante's Inferno can symbolize a range of literal or metaphorical struggles. Some possibilities include mental health struggles. So, the Dark Forest could represent depression, anxiety, or personal crisis, times when a person feels lost, confused, and unable to see forward. um, yung dark forest pwedeng nire-represent niya yung depression, anxiety at paghihirap na nararamdaman ng mga tao sa oras na feeling nila nawawala sila. Like, di nila nagagawa or nami-meet yung talagang goal nila. So, next. Yung life transition naman, alintulad lang siya sa Dark Forest na malaking problema sa atin sa buhay natin. Like kawalan ng trabaho, ganun. Kawalan ng pagkain at iba pa. Sa moral or ethnical confusion, dito kukumpara natin yung Dark Forest na halimbawa yung mga tao na naliligaw ng landas at hindi na nila alam yung mga tama at mali. Then, yung Dark Forest, makukumpara natin din siya sa societal issue na nararanasan ng tao. Tulad dito sa Pilipinas, may climate change, di ba? Sobrang init na. Lahat ng sa school natin sa Marikina, transition ulit sa online class kasi sobrang init eh. Then, yung pwedeng societal issue naman, yung kala Sara Duterte kasi naapektuhan lahat ng tao ngayong eleksyon. Yun lang. Thank you po. The next question is, who could the three beasts be in a modern context? Sa akin, pwede siya maging leon kasi nagre-representa siya ng power. Authoritarian kasi power nga eh. Kumbaga ginagamit nila yung power nila para makontrol yung bawat tao sa mundo. Yun lang. Then yung next. Ang next is, ang akin is She-Wolf naman. So, sumisimbolo siya sa kasakiman o nire-represent niya yung walang katapusang pagnanasa sa yaman. Kasi dahil lumalala yung parang hindi pagkakapantay-pantay ng mga lipunan, tas nasisira yung kalikasan. So, inuunan nila yung parang sarili nila kaysa sa kapakanan ng mga tao. Sa akin naman is ang leopard. Ang leopard naman is sumisimbolo ng materialismo at pagkabala ay mahusay na naglalarawan kung paano ang tukso ay consumerism. Sira, gag. Okay na to. Okay na yan. Okay lang. Hindi mo lang yan. Consumerism Oo. ay maaaring ilayo ang mga tao sa mas malalim na kahulugan na ulayunin sa buhay. Karen. Sa kabuuan, sumasalamin ito sa layunin ni Dante. Pinapakita dito yung naglalayo sa kaluluwa mula sa tuwid na landas. Tapos, ngunit ginagawa ito, labis ang nag-uugnay sa kasalukuyan. Yun lang. Yun lang. That's all. So yun, yung comparison sa modern Berhill ngayong kasalukuyan is si Carl Jung. Kasi si Carl Jung is psychological and spiritual darkness, yung few depending ganun. Then yung role as guidance naman siya, just as Virgil, Dante's will help through hell and reason with wisdom. Jung's is individual through unconscious mind using analytical psychology. His concept of shadow closely parallel and darkest journey of Dante mas through despair. Kumbaga, sa journey ni Dante, makukumpara natin siya kay Jung na dumaan din sa madilim na way, ganun ba? Then yung next kay Sa akin naman is limitation. So, si Virgil ay isa siyang makata. So, hindi siya pwedeng makapasok sa langit. Sumasagisag siya sa isip ng
ng walang tulong mula sa Diyos. So, sa parehong paraan, si Carl Jung, isa siyang psychologist na hindi religyoso ang basehan ng kanyang mga ideya. Kaya yung tulong niya yung mga tulong niya para lang siya sa may mga pangunawa sa sarili. So, dahil dito may limitation yung pagkakatulad niya kay Virgil. So yun, si Dante, yung gaya kay Dante ng paggamit Di ba na? ay alegorya. Madalas gamitin sa mga mito, panaginip, at arketipiko. Ang wika at simbolo para ipaliwanag ang mga panloob na karanasan. And then, pareho silang pumili ka ng mga kasagisag at natanawin upang ilarawan ang mga bagay na hindi madaling mahawakan o makita. Ang moral at spiritual na paglago sa idea ni Jung naman ng individuation. Ang proseso ng pagsasama-sama ng lahat ng aspect ng sarili ay sumasalamin sa paglalakbay ni Dante tungo sa kaligtasan.